Hello guys, magandang araw po sa ating lahat. I just want to give a feedback doon po sa nakita ko sa Facebook. Actually, hindi ko rin sure kung bakit siya lumabas sa newsfeed ko because even my wife is not watching or searching for it. Pero siguro may mga friends tayo na followers nito. Ang pangalan po ng Facebook page ay Staying Afloat with VJ and Camille. So ito po ay Facebook page ni Camille Prats at saka ng asawa niyang si VJ. Ito yung episode 22 nung kanilang podcast, pero hindi yung mismong podcast yung nakita ko sa Facebook. Ang nakita ko doon ay isang collage na pinapakita doon kung ano yung sinabi nila or shinare nila sa mga tao. So sabi dito ni Camille, as a wife, I had to realize that true partnership means letting go of control. It couldn't always be a case of yung gusto ko lang ang nasusunod. I had to intentionally give VJ the space to lead. Tapos sabi naman ni VJ, and when she gave me that trust and room to grow, I felt empowered to fully step into my role for our family. Sabi ni Camille, I'm the CEO. Ang definition na binigay niya dito, the Chief Encouraging Officer. When I stopped trying to handle everything my way and started truly trusting him, that's when everything in our marriage really started to shift. So for sure, maraming mga tao po ang may iba't ibang reaction tungkol po dito. Pwedeng yung iba magsasabi na tama yan. Yung iba naman sasabihin, bakit kailangan ko mag-submit? Eh babae ako, kahit babae ako, mas competent naman ako kaysa sa asawa ko. So kaya nga po, ito yung pag-uusapan natin dito po sa video na ito. Pag-usapan natin hindi po yung opinion ng culture, kundi yung biblical principles tungkol po sa leadership, submission, yung trust, at saka yung partnership sa marriage. Let's talk about biblical principle. Ang disenyo po ng Diyos sa marriage ay may kaayusan. Sa Ephesians 5:22 to 25, sabi ni Paul sa mga wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. Sabi naman niya sa mga husbands, husbands, love your wives even as Christ also loved the church. So kung titingnan po natin, hindi po sinabi ng Bible na husbands rule like a king. Hindi rin po sinabing wife becomes a servant. Ang larawan po na binibigay ng Diyos dito ay leadership plus sacrificial love. At ang response po ng mga wife ay respect and willing cooperation, at hindi ito tungkol po sa superiority. Tandaan po natin, it's not about superiority. Hindi ito tungkol sa pagiging mas magaling. Ito po ay tungkol sa God's design para po sa marriage. Katulad po ng Trinity. The Son submits to the Father, pero hindi ibig sabihin na mas mababa si Jesus kesa sa Father. Diba? May equality of value, pero may distinction of roles. So, ganun din po sa marriage. What does it mean for a man to lead? So, tignan po natin. Maraming mga lalaki po, iniisip nila na ang ganito yung leadership. Ako yung boss. Pero hindi po yan ang leadership ng Panginoong Kristo. Ang leadership ni Jesus Christ is servant leadership. Kung babasahin po natin yung Mark chapter 10 verse 45, ang sabi po doon, for even the Son of Man came not to be served, but to serve. So ang biblical leadership po ay hindi po tungkol sa pagiging controlling, hindi rin po siya tungkol sa pagiging dictator, sa pagiging selfish, hindi po. Ang biblical leadership po is taking responsibility, serving the family, protecting the family, guiding the family toward God. Yun po yung biblical foundation ng leadership. So may mga practical ways po kung paano po ang isang husband ay magi-step up. Number one, leads spiritually. Hindi kailangan ng husband ay maging pastor, pero dapat siya ang unang lumalapit sa Diyos. Kapag ka may problema, pwedeng sabihin sa asawa niya, mag-pray tayo. Kapag ka may decision, hanapin natin ang will ni Lord. Kapag ka may anak, pwede niyang iyain yung anak niya na mag-pray. Ang pinakamahalagang leadership po ay yung spiritual leadership. Pangalawa, take responsibility. Nung nagkasala po si Adam at si Eve, pareho po silang nagkasala. Pero si Adam po ang unang hinanap ng Diyos. Sa Genesis chapter 3 verse 9, ang sabi po doon, Adam, where are you? Bakit?
dahil siya ang accountable leader. Kapag may problema sa bahay, ang biblical leader ay hindi po nagsasabing, kasalanan mo yan. Sinasabi niya, paano ko ito aayusin? Pangatlo po, love sacrificially. Sabi ng Ephesians 5:25, husbands, love your wives as Christ loved the church. Paano minahal ni Kristo ang church? Hanggang sa krus. Ibig sabihin, leadership means sacrifice. Hindi niya sinabing, serve me, kundi how can you serve? Pang-apat po, make decisions with humility. Hindi ibig sabihin na ang leadership po ay hindi nakikinig sa asawa. Maraming asawa ang mas magaling sa finances, mas organized, mas magaling mag-isip, mas emotionally intelligent. Ang wise husband ay marunong makinig. Sa Proverbs po, tinuturuan tayo dito that wisdom comes through counsel. A godly husband listens carefully before making decisions. Paano naman kung yung wife, they feel more competent kaysa sa kanilang husband? Ito po yung isang challenging na part. Maraming mga wives pwedeng mag-isip na mas responsible ako, mas mature ako, mas magaling ako sa finances, mas stable ako. At minsan po, totoo naman. Pero ang tanong, can competence replace God's design? Hindi po. Dahil ang submission ay hindi po reward para sa isang perfect husband. Submission is ultimately an act to trust in God. So ang tanong, what biblical submission is not? Napakahalaga po na malaman natin kung ano po yung hindi biblical submission. Una, blind obedience. Kung pinapagawa ka ng kasalanan, hindi mo dapat gawin yun. Acts chapter 5 verse 29, we ought to obey God rather than men. So God comes first. Pangalawa, becoming silent. Hindi ibig sabihin na wala kang opinion. Ang Proverbs 31 woman ay matalino, influential, at active. May boses siya, may wisdom siya, at ginagamit niya iyon. Number 3, accepting abuse. Hindi po yon ang nais ng Panginoon. Hindi kailanman iniutos ng Diyos na magtiis ang mga babae sa physical abuse, sexual abuse, emotional abuse. And these are sins. Submission never means enabling sin. Ano po yung biblical submission? Kung titingnan po natin, submission means voluntarily supporting your husband's God-given role. So, parang ganito. Sasabihin ng husband, sa tingin ko, ito yung best option. So, nagbigay ka ng wisdom, nagbigay ka ng counsel, nagbigay ka ng perspective. Pero pagkatapos ng prayerful discussion, pinipili mong suportahan siya sa leadership role niya. Hindi dahil mas magaling siya, kundi dahil nagtitiwala ka sa Diyos. Bakit po yung ibang mga husbands ay hindi natututong mag-lead? Ito po yung isa sa mga masasakit na reality. Minsan, ang mga husband ay hindi nagli-lead dahil lagi nang may umaako ng leadership. Kapag lahat ng decisions, wife ang gumagawa, wife ang nagpaplano, wife ang nagsosolve, wife ang nagde-decide, unti-unting nagiging passive yung husband. Hindi lahat ng lalaki ganito. Pero madalas kapag walang room to lead, hindi nade-develop ang leadership. Kaya may wisdom din po sa sinabi ni Camille Prat. Sabi niya, I had to give him space to lead. So, minsan kailangan ng trust para mag-grow ang isang tao. So, let's take a look the balance here. The husband must earn trust too. Pero tandaan natin, hindi rin po sapat na sabihin lang ng lalaki na magsabit ka na lang. Hindi po. Ang biblical leadership earns confidence through character. So kapag ka ang husband po ay faithful, responsible, humble, prayerful, loving, mas madali po para sa wife na magtiwala. Leadership is not demanded, it is demonstrated. Ang ultimate goal po ng marriage ay hindi po sino ang mas magaling. Hindi rin po kung sino ang may mas control. Ang pinaka-goal po ng marriage is to glorify God together. Ang isa pong godly marriage, ang husband ay nagsasabing, how can I love and serve my wife like Christ? At ang wife naman ay nagsasabing, how can I support and respect my husband as unto the Lord? Kapag pareho po nating ginagawa ito, hindi po magiging competition ang marriage. Nagiging partnership po siya. So, in conclusion, sa uli, ang biblical marriage po ay hindi po tungkol sa power. Ito po ay tungkol sa love, sa trust, sa responsibility, sacrifice, and obedience to God. Ang husband ay tinawag na mamuno katulad po ng Panginoong Kristo
mapagpakumbaba, mapagmahal, at handang magsakripisyo. Ang wife naman ay tinatawag na magbigay ng respect at willing support bilang pagtitiwala sa Diyos. Kapag parehong nakatingin kay Jesus, nagiging matatag po ang pagsasama. Hindi po dahil perfect ang husband at saka ang wife, kundi dahil meron tayong perfect na Diyos. Kung sumusunod tayo sa Kanya, magiging maayos po ang ating pagsasama. Magiging matagumpay po ang ating marriage. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.